Being Diaz, ang officer in charge ng Commission on Human Rights Child Rights Center kasama natin. Ma'am, live kayo sa RMNDZ XL Manila, si Radyo Man Lourdes. Good afternoon po sa inyo at good afternoon po sa tagapakinig po ng Pulso ng Metro. Salamat, ma'am. Sa usapin ng edad ng batang dapat na maging liable sa mga ginagawa ho nilang krimen, hindi natin naririnig yung Commission on Human Rights. Ano po yung punto ho ninyo? Number 1, baguhin, ibaba yung edad ng criminal liability from yung isa 12 years old, yung isa po 10 years old. Ano po yung say po ninyo rito, ma'am? Ma'am Lourdes, una po naglabas na po ng position or statement ang Komisyon sa mga Karapatang Pantao patungkol po sa mga nangyayaring mga karahasan na involve ang mga bata. At nagsabi na rin po kami na hanggang sa kasalukuyan ay hindi po sumasang-ayon ang Komisyon sa mga Karapatang Pantao na ibaba po yung tinatawag nating minimum age of criminal responsibility. So 15 po ngayon, maliban po dyan, sa lahat po ng yung karahasan po na nangyari sa Cavite, karahasan na nangyari sa Tacloban, meron pong investigasyon na ginawa ang ang Commission on Human Rights. So gusto ko po muna i-update kayo patungkol doon. Okay. Saka yung kasalukuyang position po namin na hindi po yung pagbababa ng minimum age of criminal responsibility ang solusyon po sa mga nangyayari na kasama ang mga kabataan ngayon. Okay, sa CHR, ano man ang edad, hindi ho kayo sang-ayon kundi manatili sa 15 years old. Pangalawa, sabi niyo ho may investigation na yung CHR sa mga nangyari na kinasangkutan ng mga bata. Nasaan na ho yung investigation? Tapos na ho ba? Hindi pa siya tapos. Ongoing pa rin po yung investigation po ng Region 8 at Region 4A. Yung resulta po ng investigation, Ma'am Bing, saan po mapupunta yun? Sa anong gagawin po doon? Kasi constitutional mandate po ng commission na most of po na mag-imbestiga sa mga human rights na violation or situation. So ilalabas po namin ito publicly, tapos po i-call po namin yung mga attention doon sa mga appropriate government agencies or sectors na na involved or for appropriate action. So ganun po yung nangyayari pag meron po kaming mga investigasyon na ginaganap po. Meron pong pagdinig sa Senado, no? Kayo ho ba'y naimbitahan din? Ito naman ay kaugnay sa mga laro na pinapasok ng mga bata sa social media. Meron pong panukalang tanggalin yung mga larong ganito, panukalang dapat sa mga cafe, yung mga laro wag na pong agad na ma-access ng mga bata. Kailangan ko pong siguro po normally kasi po na-address pong mga invitation namin sa chairperson po namin sa head ng agency. Pero lagi naman po kami uma-attend po ng mga committee hearings po nakakailangan po kami for the past few months nakakailang committee hearings na po ako na ina-attendan sa lahat ng mga usapin po ng sa social media, yung pag-regulate ng social media, nandun po kami. Pagdating yun sa Magna Carta of Children, yung iba pa pong mga usapin ay kasama naman po yung CHR po. Opo, okay. Sabi ho nila, ma'am, iba na ang panahon ngayon. Hindi tulad ng panahon natin, Ma'am Bing, di ba? Na pag binato ka, actually, di ba, pag binato ka ni teacher ng eraser, ng kung ano man, mas nagiging tough daw yung mga Yes. Opo. Diba? Iba na ang panahon ngayon sa social media, kaya dapat baguhin na natin yung edad ng criminal liabilities or edad ng pwedeng managot ang isang bata sa krimen kanyang ginawa. Ano pong stand po ninyo rito? Ma'am, una, gusto ko pong sabihin na under RA 9344 or yung Juvenile Justice and Welfare Act, accountable pa rin naman po yung bata. Hindi lang po, ang kaibahan, ang dadaanan niya po na criminal justice system is juvenile justice system na merong pagkilala sa kaibahan, sa vulnerability ng bata. Hindi po nababawasan or nawawala yung accountability. Yung po yung isang misconception po kasi ngayon na gusto namin ipaliwanag.
anak. Itratrato lang siya bilang siya ay bata pero hindi siya nawawalan po ng responsibilidad kung nakagawa po siya ng paglabag sa batas. Tapos totoo po yun, no, ang sinasabi po nga po ngayon, iba na nga talaga po yung environment ngayon. Kasi ang nagpapalaki ng bata ngayon po, hindi ang magulang dahil sa ating digital space, dahil sa cyberspace, digital world po, no, parang ang yung accessibility ng information ay napakadali. Kaya yung challenge po siguro sa mga magulang ay yung talagang pagbantay, no, pagsubaybay sa kanilang mga anak. Yun po yung isang ano po siguro kaibahan. Pero sinasabi rin po ng Commission on Human Rights na yung pag-aalaga ng mga bata ngayon, hindi lang responsibilidad po ng magulang na. Responsibilidad po to ng maahensya ng gobyerno. Halimbawa po, DepEd po, no, at yung mga iba pang may direct access po sa mga bata. Yung po yung ano, yung po yung challenge po ngayon, no. Dapat tutulungan ng gobyerno ang mga magulang, ang pamilya, ang pamayanan para magabayan po yung mga bata. Yun po yung ano natin ngayon, yung parang panawagan po, no. Tapos yung sinasabi ko po nga sana na yung isang skill po na ma-develop sa mga bata ngayon ay yung term ko po, yung pangingilatis, yung alam nila kung ano ang tama at mali at ano po yung mga consequences, implications po, no, ng gagawin nilang mga action. Doon po yata pa nagkukulang tayo po, no. As young as 4 years old, maybe alam na niya kung ano yung tama o mali. Pero yung knowing the consequences and the implication of such action, baka yun po yung ano, yung kailangan po natin ituro or matutunan ng mga bata, yung ang tawag namin diyan sa mga child rights, ano po, yung mga mga life skills kailangan po matutunan ng mga bata ngayon. Even nga na sa dami ng impormasyon na nakukuha nila, sana yung po yung ma-harness or ma-enhance ng ating educational system. Ma'am Bing, sang-ayon ba or hindi ba nalalabag yung karapatan ng isang bata kung lilimitahan, dahil nga makabago na, digital na tayo, lilimitahan ang kanyang pwedeng pasukin sa social media, at hindi rin ba malalabag ang kanyang karapatan kung hindi siya padadalhin ng cellphone sa mga eskwelahan? Hindi naman po. Ang ano po namin dito yung pag-regulate po, no. May ano po, no, anong edad ba pwedeng sana makapag-social media na. Di ba kahit sa Facebook 15 or 13? 13 yata. Ay, Hindi pa dinadaya, pwedeng Ma'am Bing. Ma'am Bing, dinadaya minsan yung edad. Kaya yun po yung kinukover rin namin, Ma'am Lourdes, no. Yun talagang monitoring rin ng mga service providers, no. Yung mas stricto po yung yung mga policies na at i-monitor sana. So parang yun yung isang call ngayon po, no, yung challenge, no. Paano natin ma-regulate ang access, pero may access pa rin. Hindi po nang sinasabi ng Commission on Human Rights na totally banning po, no, ng access, kasi right to information pa rin po yan, di ba? Pero ano yung mga mechanisms, ano yung mga structures na kailangan i-set up ng mga service providers, mapa-TikTok man yan, mapa-Meta, ano pa ba yung meron? Yung mga ganun pong platforms po, no, ano yung pwede nila. Kailangan kasi po talaga nilang tumulong rin, no, kasi kahit naman po itong pangyayaring ito, di ba, ma, hindi lang naman nangyayari sa Pilipinas, no? Kahit sa parang universal situation na we have to respond to, or we have to handle it properly, na hindi rin po na affect. Mamaya isa pa nating yung sinasuggest po namin na yan, ito po yung ginagawa na sinusubukan namin gawin sa CHR po, no. Hindi lang turuan kung ano ang ng mga karapatan ng mga bata. Dapat turuan rin po natin sila ano yung mga responsibilidad.
sige, may access ka sa social media, pero meron kang responsibility rin na hindi basta-basta ka nagla-like or hindi ka basta-basta sinishare. Basta yun, may mga ganun po yung kaakibat ng ng karapatan, dapat maparealize rin natin sa mga batang Pinoy na meron po silang responsibilidad, hindi lang sa sarili nila o hindi sa ibang tao rin. So, kaya yun po yung yun yung aming ina-advocate o sinusubukan po namin. Yan pong laman ng aming mga materials, mga talks, pag ito, parang meron po kaming matrix, ito nasa kanan, rights, ito yung karapatan mong makapag-aral, tungkulin mong mag-aral ng mabuti. May mga ganun po. Pwede pong gawin po yan, ma'am. Okay, Ma'am Bing, saan at ano ang move na gagawin ng CHR? Kasi may mga senador na ibaba na natin, yung criminal liability. May yung DILG nagsabi na rin, no? Yung PNP meron din sila 12 anyos. Kayo po ano po yung mga next move nyo, no, para tutulan yung mga bagay na to? Opo, tatlo siguro po, no. Yung una po ay member po kami ng Juvenile Justice and Welfare Council. Ito po yung council na designated to monitor and coordinate the implementation of the law of RA 9344. So kailangan may position po kami na nakarang taon pa po, no, na yung JJWC, not to lower the minimum age of criminal responsibility. Pangalawa po yung mag-uusap po kami, no, kasi baka yung pwede po namin ma-contribute sa discussion po, no, ipakita po yung accountability side, yung responsibilidad ng local government. Kasi ma'am, kung mamomonitor ninyo, may mga LGU po, no, na nag-work yung RA 9344 kasi yung kanilang local government po ay kung ano yung mga responsibilidad ng LGU ay ginagawa nila. Okay. Ang konkretong halimbawa po niyan, Valenzuela. Meron po silang Bahay Pag-asa, may child protection, po sila, no, code, meron po silang mga programa. So, baka yun yung kailangan pwedeng i-contribute ng CHR. Ipaliwanag po, ano pa talaga nangyayari sa Bahay Pag-asa? Yung mga success stories, ano yung responsibilidad ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para mag-work po ito. Okay. Kasi ang sinasabi po ng CHR, ma'am, yes, nabanggit ko na kanina, meron po akong favorite sayings, no? It takes a village to raise a child. Yun po yung challenge sa atin yata ngayon sa ating sa bansang Pilipinas po, no. Yung tulong-tulong po, no, na pagpapaalala sa mga bata na sila ay may responsibilidad at sana po, no, maging maging accountable rin sila kahit at the very young age. Do kinikilala po natin yung evolving capacity nila na habang tumatanda sila, doon sila nagkakaroon ng mas maraming skills. So, yun po yun isa naming gagawin. At syempre yung position po namin na hindi lang po usapin ito ng pagbaba, kundi usapin din po ito ng accountability ng ating gobyerno, including us, kasi po yung Komisyon sa mga Karapatang Pantao, ahensya naman po siya. So, yun po yung tutulong kami sa pagpapaliwanag, ano ba ang sinasabi ng batas, at ano po yung mga kailangan gawin, hindi lang po ng mga magulang, kundi ng buong buong sambayan ng Pilipino. Ma'am Bing, last na lang ha, ito ho. Sabi ho nila, sa ibang bansa, may 7 years old. Diba? Mababa na. 10 years old. Ano rin pinagkaiba nun sa mga bata dito? Bakit sila pwedeng makulong, mahatulan yung ganong edad? Anong pinagkaiba nun sa mga bata dito sa Pilipinas? Ma'am, actually, kung titignan niyo po yung Universal United Nations Convention on the Rights of the Child, sa totoo lang wala naman pong sinabi yon na 15 or 12 po, no, yung mismong convention kung saan state party ang Pilipinas. Ang sinasabi lang po nun doon ay dapat may juvenile justice separate na kumikilala sa mga karapatan ng mga bata
no. So yung depende po naman kasi po yan sa sa sitwasyon po ng ng bansa po, no. Yung atin po ma'am, yung 15 na yan po, hindi po natin kinopya yan kung saan mang bansa. Yan po ay batay sa mga pag-aaral na local. So nung inaano po namin, nilalabi po namin itong batas na ito para maging RA, maging Republic Act, na consider po lahat yung mga yan, ma'am. So parang may pag-aaral na dito sa Pilipinas, nagkakaroon ng ang tawag po natin diyan discernment po, no, yung kakayahan na mag-distinguish ng mali at tama at the age of 15. So, may ganyan pong batayan po yung ating decision bakit 15 sa Pilipinas at bakit kagaya sa ibang bansa, okay. Iba-iba. Oo, pero So, ma'am, iba talaga, ma'am. Ma'am Bing, so merong batayan. Pero baka matagal na po yung naging batayan na yon. Hindi ho ba akma na po siya ngayong panahon na baguhin? Yeah, ma'am. Kasi yung isa pang batayan po, yung development ng human brain ng isang tao. So, scientific po yan. Hindi pa nagbabago yung stages ng development ng human brain kahit sa anong panig po ng mundo. So, parang sinasabi po ng science, nagkakaroon ng ganap na development yung yung utak o yung kakayahang mag-isip, ganyan, at the age of 25. So, dito po yung isang prinsipyo na pumapasok yung habang tumatanda, yung evolving capacity po ng isang human being. Pare-pareho pa rin po yan, ma'am, hanggang sa kasalukuyan. Ang nagkakaiba yung mga factors, yung environment. Kaya nga that's the reason why very rin po crucial yung intervention ng parents, intervention po ng state. Kasi yung isang bata na ganito yung kakayahan, yung nahuhuling ma-develop yung skills niya, yung executive function ng kanyang mind, ay kailangan natin siyang gabayan. That's the reason why ang panawagan po ng CHR ay yung magtulungan po yung iba't ibang sektor, including the parents, yung pamilya, tapos yung komunidad, tapos yung ating mga ahensya ng gobyerno para talaga ang mga batang Pinoy, and ma'am, 39 million po ang pinag-uusapan natin po, no, lahat ng under 18 ngayon, 39 point plus. Andali, Ma'am Bing, kita sandali 39 million ang child? Under 18. Under 18, sandali. Ano bang edad talaga yung child? Sa ating jurisdiction or sa Pilipinas po, lahat ng hindi pa nag-18th birthday, considered po siya as child. At sabi po ng isa pa nating batas, yung Republic Act 7610, kahit na po over 18 na siya, pero kung dahil sa kanyang capacity or sitwasyon, mental or physical capacity, kailangan ng protection. Sasabihin po ng korte pa magsasabi na siya ay bata pa. So yun po yung definition natin po, no. Ito po ay yan yung definition po ng UN Convention on the Rights of the Child, kung saan signatory po tayo since 1990. Ma'am Bing, salamat sa inyong paliwanag, sa inyong malinaw na stand sa isyong ito. Thank you, ma'am, ha. Mabuhay po ang Commission on Human Rights and yung ating mga kabataan. Ma'am, thank you. Thank you very much po at muli magandang hapon sa inyo at sa inyong mga tagapakinig po. Thank you po. Salamat. DZXL. Si Ma'am Bing.